i-chat niyo po ako ngayon din at papadalhan ko po kayo ng Zoom link para makapasok kayo at nang makapagtalakayan kayo with punto por punto. Ganun po man, unahin mo natin si Brother Alan Formentera sa kanyang gustong itanong o italakay sa gabing ito. Brother Alan Formentera, good evening, Brother Alan. Bro. Good evening po ulit sa lahat. Good evening, Brother Alan. Oo. Bro, may napanood po kasi ako sa YouTube na si Brother Daniel Rason po ng ang dating daan ay nagsasalita ay grabe po ang atake sa mga Katoliko, sa ating mga Katoliko, yung tungkol sa purgatorio. Nasabi talaga niya, wala naman yan sa Biblia. Tapos ang kasunod noon, binanat naman niya yung tungkol sa binyag ng sanggol na wala nga daw talaga sa Biblia. Parang sa ating mga Katoliko. Gusto ko lang pong matalakay. Okay, bigyan natin ng pagkakataon sa pagsagot kay Brother Tata Rosal. Brother Tata, ang unang tanong niya, yung sinabi daw ni Daniel Rason na wala ba daw sa Biblia ang purgatorio, Brother Tata? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Base po sa napakinggan sa ating kapatid, Brother Alan, sa bahayag po ni Mr. Daniel Rason sa MGCI na para sa kanila, walang purgatorio kaya hindi mabasa sa Biblia dahil po sila ay Bible alone. So, kung tingnan natin, ang doktrina ng purgatorio, isang dogma ng simbahan, tayo lang Katoliko yon, di ba? Mayroon ng 50,000 na mga denomination, different denomination, ngunit tayo lang mga Katoliko ang may purgatorio. Ang pinakadelikado yung sektang walang purgatorio, delikado yon. Para sa kanila, unang punto, wala diyon sa Biblia. Kung isa lang salin na Biblia ang gamitin, ay hindi nila mabasa. Ngunit maggamit tayo ng iba't ibang salin ng Biblia. Halimbawa, ang Novum Testamentum, atin na lang i-diretso muna. Kung para sa kanila, yun ang dahilan na hindi sila maniniwala sa purgatorio, kaya hindi mabasa sa Biblia. Sa kanilang Biblia, sigurong lalo ng Protestant King James Version, hindi mabasa, pero ngunit kung ating basahin ng Novum Testamentum Trit Latini sa ako na lang magbasa, Brother Jando. Unang-una sa Latin, bago diretso nila natin. Sa 1 Peter chapter 1 verse 9 sa Novum Testamentum, qui enim non Christo sunt haec Caesus est et mano tintans oblivinim accipiens purgationis. So sa Latin is purgationis. Ngunit dito tayo, ang purgatorio ay salin yun ng La Sagrada Biblia, Spanish na salin yun. So dito tayo sa La Sagrada Biblia, kung tingnan natin 1 Peter chapter 3, 19 lang diretso, alos talis predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente los 120 años que dura la fabricación del arca, el Padre sa entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. So, ibig sabihin kung sa Tagalog po tayo o sa salin ng Tagalog, kahit sa English, mayroong cárcel yung bilangguan. Bilangguan. So, ang naturang lugar, kung basahin natin sa Tagalog, 1 Peter chapter 3, 18 hanggang 19, na pinuntahan ng ating Panginoon Jesus ang isang lugar na may mga kaluluwang na kabilanggo at pinangaralan niya. So, ang tanong, ano po ba yung lugar na pinuntahan ng ating Panginoon Jesus na may kaluluwang daw na kabilanggo? Ang isa sa mga na-mention, specialize yung mga kaluluwa panahon pa sa lunok panahon ni Noe. Ang tanong,
yung pinuntahan na lugar ng ating Panginoon Jesus, mabasa sa 1 Peter 3:18 hanggang 19, na pinangaralan niya, impyerno yon, langit. So, hirap na sagutin siguro nila. So, kung para sa kanila, langit, ay hindi yun langit. Ang langit ay hindi yun bilangguan eh. Hindi na po dapat karangalan, dapat kay ligtas na yon. Lalong-lalo na hindi yun impyerno. Dahil sa impyerno, eternal damnation na pinapahayag 20 years. Yun ang dahilan na ang simbahang Katoliko, dinefine yun. Mayroon pang paratang nila, Brother Jando, na nag-start lang po ang purgatorio noong atin namang sinagot last Sunday, yung isa sa ating the other Sunday pa, ating tinalakay dahil po may nag-request sa atin na nakasubaybay sa ating YouTube channel na ipasagot ng paratang ng isang born again na ang purgatorio ay invento lang ng simbahang Katoliko dahil po nag-exist lang yon panahon po sa 3rd century. Kung ating basahin, the first defense of the doctrine of the sandali lang. Dito tayo sa purgatorio. Na si Tertullian lang ang unang nagamit ng word purgatory. So, sandali lang, ating tingnan tong ating na-research. So, yun mga kapatid, hindi pa natin makita yung na-research natin. Basta yun, ang punto por punto natin sagot, Brother Jando. Ang tanong lang, hindi naman na panliwan kaya hindi mabasa sa Biblia, mayroon na tayong nabasa. So, yun ang dahilan na ang purgatory, doktrina ng purgatory, nag-signifies yun na ang Diyos maghukom ay justisya. Pag wala ng purgatory, delikado ang Diyos sa ibang sikta is injustice. Bakit po? Salmo 7:11, ang Diyos na maghukom ay justisya. Hindi naman pwede na yung venial sin, equal lang yun sa mortal sin ang hatol. So, yun lang ating maisagot. Baka may dagdag ating mga kasamaan, Brother Jando. Yes, dagdagan ko po dyan, Doc. Sige, Brother Junre, go ahead. Kasi kapatid, no, unang-una talaga dapat ating malaman, kapatid, no, ang katuruan ng Kristiyano, hindi yan nag-aayon sa kung ano ang mabasa. No? Pakibasa nga muna, Brother Jando, sa 2 Corinto 3:6, bro, sa ang Biblia version, bro. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So malinaw ang turo ni San Pablo na hindi ang katuruan sa bagong tipan hindi nag-aayon sa titik kasi ang titik nakakapatay, no? Bakit siya nakakapatay? Nagkakaroon kasi yan kapag masyado kang nagpo-focus sa letra por letra, magkakaroon ka ng idea na dapat din namang mabasa ang iyong paniniwalaan, which is mali na kasi maraming totoo na nangyari sa buhay Kristiyano na hindi naman naisulot sa Biblia. Kaya nga, sabi ni San Pablo, kundi sa Espiritu, dahil sa Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kaya sino ba ang nagbibigay ng buhay sa simbahan? Di ba ang Espiritu? Sa Juan 14, 16, tama ba 16 pa dyan, do? At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa 26, bro. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Yan, malinaw kapatid mo na ang katuruan ng Kristiyano, no? Galing yan sa Espiritu Santo. Kaya kung nagturo tayo ng purgatorio, di yan dahil mabasa sa Biblia, kundi yan ang udyok ng Espiritu Santo na itinuro sa kanyang simbahan. O bakit may purgatorio? Yung nga nang tanong, bakit, ano ba yung konsepto ng purgatorio? Kanina, binasa namin Bro Tata sa salitang Espanyol na mayroon talagang mababasang purgatorio. Ano ba kasi yung purgatorio? In other terms kasi yung kapatid, bilangguan ng mga kaluluwa. So mayroon ba tayong mababasa na ito ay bilangguan? O basahin natin ba rin dyan yung sa 3:18 ba rin dyan kung ano ba ang 3:18 ng unang Pedro? Kung ano ba ang tawag sa mga kaluluwang nasa kabilang buhay. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Yan. Kung yung espiritong nasa bilangguan, kung hindi yan purgatorio, ano yan? Yan ang magiging tanong. Di ba, ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan, turuan ninyo ang mga tao sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Oh, ngayon tinuruan tayo ng simbahan. Kung mali pala yan, kung hindi yan purgatorio, ano yan, yung bilangguan na yan. Kahit ano pa kapatid ang itawag nila sa bilangguan na yan, wala tayong pakialam doon. Pero ang turo ng simbahan, ang bilangguan na yan ay purgatorio. O yan ang turo na galing sa Espiritu Santo at hindi ng tao lamang at lalong-lalo na hindi kung ayon lang sa ating mabasa. Brother Hendo, salamat. Brother Ray, sabi ni Soriano nung nabubuhay pa yun, wag mong dagdagan. Ang nakalagay dyan bilangguan. Wala namang sinabi dyan purgatorio, kaya wag mong dagdagan. Pero hindi naman sinabi ng Biblia na hindi mo siya pwedeng bigyan Pangalanan. ng tao. Di ba? Kasi ang sasya ng rin mismo ng sabi Brother, ang Biblia may loika. O di gamitan natin ng logic. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. O kung hindi yung bilangguan, hindi purgatorio, ano yan? O yan, problema. Siguro, Brother John, para sa kanila siguro, kapag nabigay ka ng pangalan, dinadagdagan mo na. Yan ang yan ang problema dyan eh. Brother Jando. Okay, yun. Yes, Brother Tata. Ito na yung isang dokumento na ginagamit nila para po tayo aware na para sa kanila, invento lang po ng Simbahang Katoliko ang doktrina ng purgatorio at sa ating basahin mo na. The Purgatory of Catholic Doctrine at the Second Council of Lyon in 1274. The Catholic Church defined for the first time its teaching on purgatory in the 2 points. Some souls are purified after death. Such souls benefit from the prayers and pious duties that the living do for them. So, malabo pa lahat ang ating pahingan eh. So, dinefine ng simbahan, hindi nag sabihin na sa 1274 na nag-exist ang purgatory, yan tayong sabi ni Brother John de kanina, hindi naman tayo particular sa mabasa letter por letra sa Biblia dahil po ang Simbahang Katoliko nagturo na nangaral na wala pang Biblia. Kung para sa kanila, yung council sa Lyon ay pinagtibay lang ng simbahan ang doktrina ng ating doktrina ng purgatorio. Kung binasa kanina ang 1 Peter, kailan ba naisulat ni St. Peter ang kanyang epistola? Noong 60 hanggang 64 AD. So, ibig sabihin, nandyan na ang lugar sa purgatorio, ngunit dinefine lang ng simbahan dahil po ang simbahan may authority sa pag-define, hindi yung protestante. Ang Simbahang Katoliko lang binigyan ng kapangyarihan na mag-define. So, para sa kanila, sabi, itong tanong, malaking problema sa kanila kung yung 1 Peter 3:18 hanggang 19, hindi yon purgatory. Para sa kanila, anong lugar yon? Hindi naman yung langit, hindi naman yung perno, di ba? So, malaking problema sa kanila. So, ang purgatory, ating ulitin, yun ang nagpapatunay na ang Diyos sa maghukom ay hostisya. Pag wala ng purgatory, delikado injustice ang kanilang Diyos, di ba? Kaya pinadiyag 21, pahayag 21-27, wala namang makapasok sa gingaran sa langit may konting sala. So, hindi pwede na venial sin para langit. So, if verified mo na, yun sa Marcos 9:49, dadalasayan sa apoy. So, yun mga kapatid, Brother Jando, maraming salamat.